Everyone, thank you so much, choir, for that great song. The Masters Call. Ang tawag igaling soul sa tuwang. Tatanang tawag igaling soul to serve Him. Hope and pray that we will keep igaling soul. Ang call igaling soul, ang tawag sa Ginoo, ang warap igaling soul, it is in our will. If we will obey, we will comply sa will sa Ginoo, or we will disobey. O dili na pagkuhan, dili na sundon ang gusto ipababa sa Ginoo sa tuwa. Kung may kaligson that we would have the courage, ang ikaisog, ug ang kusog, kaligson na mag-apply sa tawag sa ato ang Ginoo. Mag-pray kaligson that we are all ready, andam na tang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa ato ang buhay na Diyos. Kung sa wailangan pa, ang ginamit ang ato pastor, Pastor James, to give to us the word of God. Let us give the word of God around the book of peace. Thank you, Father. Amen. Thank you, choir. I hope that everyone, tantanan ato yung bantayan, no, i-keep na to ang call sa ato ang master. Keep the master's call. And may God help us na ato ang matuman ang call sa Ginoo sa atong kinabuhi. Because all of us natay mga calling gikan sa ato nga Ginoo, and by God's grace kaning calling ato yung ma-fulfill sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, no? So langan pa mga kaigsuunan kay so it's already almost 11 o'clock. Don't worry. So naman tayo paniud to after this. It is our potluck, our Baon Sunday, and let us have a good fellowship after niining panibahon. So your Bibles with me in the book of Mark, chapter 11, and atong basahon ang verses 1 down to verse 19. Mark chapter 11, verses 1 down to verse 19. If you are there, please say Amen. Okay, manindog ta atong basahon ang ang pulong sa Ginoo nga naay pagtagad, igo nga pagtagad. So atong pagtindog isip ni sa paghatag og respeto sa pagbasa sa pulong sa atong Ginoo. Okay, ang pulong sa Ginoo nagkanayon, and when they came nigh to Jerusalem, and to Bethphage and Bethany, and the Mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat. Loose him and bring him. And if any man say unto you, Why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him, and straightway he will send him hither. And they went their way and found the colt tied by the door without in a palace or in a place where two ways met, and they loosed him. And certain of that stood there said unto them, What do ye loosing the colt? And they said unto them, even as Jesus had commanded, and they let them go. And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him, and many spread their garments in the way, and others cut down branches of the trees, and strawed them in the way. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed be the kingdom of our father David that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he may find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and brought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessels through the temple. And he taught, saying unto them, It is not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the scribes and the chief priests heard it, and sought how they might destroy him. For they feared him, because all the people was astonished in his doctrine. And when even was come, he went out of the city. Let us continue until verse 21. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursest is withered away. Let's pray. Father God, we need your blessing today. We need your guidance. We need your power, Lord. Uban na imong ubos nga lagad, mawali pa tayo imong pulong in a very special way. Tagaig kusog ang matag sa Ginoo. Encourage, Lord, nga magkinaon sa man, among tumanon gyud ang imong gitudlo sa imong balaang kasulatan. Salamat, Ginoo, sa maghatag ka ng kadaugan. In Jesus' name, Amen. Amen. Please be seated now. The title of the message na ato ang pagahisgutan karon mga kaigsunan is Welcoming the King. Welcoming the King. So ato ang i-welcome ang hari sa atong mga kinabuhi. Siguro daghan sa ato ganina sa pag-anhin nato diri sa simbahan, natay mga nakita nga mga katawhan nga nagbitbit-bitbit og mga dahon. No, mga dahon nga gipurma-purma og cross, gipapurma-purma mga lukay. And ang kalibutan karon nag-celebrate og pista sa lukay. And kaning Palm Sunday or pista sa lukay, naga-remind ning sa atoa sa panahon nga ang atong Ginoo niabot sa Jerusalem nga madaugon. And we have read sa atong text ang story about the triumphal entry or ang madaugon nga pag-abot sa atong Ginoo didto sa Jerusalem. That is the last time nga ang atong Ginoo makabiyahe-biyahe samtang na pa siya sa kalibutan, because that week is the beginning sa iyang pagpaingon sa cross. So muna ni siya ang last week sa kinabuhi ni Jesus Christ, mga kaigsuunan. Ano nakita nga ang mga katawhan sa atong text naa sila'y mga gisyagit. No? Verse 9 sa atong text, mga kaigsunan, and that they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. So, nagsimba ang mga tao. Nag-worship ang mga tao kang Jesus Christ. Ilang simba ang mga
si Jesus Christ. Nalipay sila nga niabot si Jesus Christ didto sa Jerusalem. Pero kabalo ka, sakit pa manandungon. Kay kini nga mga tao nga nagsimba, nagtaladala og lukay, nagwagayway sa ilang lukay, nagbutang sa dalan sa lukay, kay ilang gi welcome ang atong Ginoo. Wala ray simana. Almost a week. The same people nga nag-ingon og Hosanna, Hosanna. Lahi na ang ilang mga gisyagit. I-open mo yung Bible in the book of Mark, chapter 15, verse 13, down to verse 14. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, and they cried out again. Diba previously, unsa ilang gisinggit gani? Hosanna. Pero karon, and they cried out again, what? Crucify him. Then Pilate said unto them, why? What evil hath he done? And they cried out the more exceedingly. What? Crucify him. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them and delivered Jesus when he had scourged him to be crucified. So sa mahinungdan, nga naman nga ilahang gusto ilansang si Jesus Christ sa cross. Look at verse 10. For he knew that the chief priest, Pangulong Pari, had delivered him for what? Envy. Envy. Kaya bitawang tao, bitawang maibog ka, kuyaw no, makapatay din yung maibog, tungod sa ibog na hindi patay. You know, the first murder in the world is because of envy. Kinsa man tong first murder? Si Cain, iyang gipatay ang iyang ikaugalingong igsuon na si Abel. Nga naman to, envy gihapon. Nangabubuho siya tungod kay ang halad sa iyang igsuon maoy gidawat sa Ginoo. Ang iya wala. Ug tungod sa iyang kaibog yang envy, gipatay niya iyang igsuon. And the worst murder is also because of envy. Ilang gipatay si Jesus Christ because of envy. Mao na it doesn't mean perfecto ka ang mga tao ganahan sa imo. Because when the perfect man was born, he was killed out of envy. Sa ato makita mga kaigsunan, dili porket buutan ka daghan ng taong ganahan sa imo. And maybe people will be envious sa imuha. Natong Ginoo gipatay siya because of envy. The same people, mo ni siyang irony. The same people nga nisyagit og Hosanna, Hosanna. The same people nisyagit og ilansang siya sa krus. O kana nga irony na agyapon itong panahon karon. The same people nga mga nagbitbit atong mga lukay karon. Unsa ka ilang buhaton next week? Siguro next week naanapod sa ilaha maghimog mga dili maayo. Naanapod sa ilaha mga hubog. Naanapod sa ilaha makikita sa ilahang mga bayi, sa ilang mga laki. Nanapod sa ilaha ang makikuban sa mga dili maayong mga butang, mubuhat og dili maayong mga butang. The same people nga nagwagay-wagay. And mga kaigsunan, let us not just point our fingers to them as if sila ray dautan. How about us? Kita karon nga nagbasa ni ining pulong sa Ginoo. Unsa ka imong buhaton next week? Unsa ka imong buhaton next day? Unsa na pug ang imong kinabuhi? Igsuon. So I hope grasya sa Ginoo dili ta mahimong susama niini nga mga katawhan nga outwardly nisyagit sila sa mga pagsimba. Sama nato ni awit ta para sa atong Ginoo.
apan atong ilansang pag-usab ang atong Ginoo sa cross pinaagi sa atong mga lawas kay ita nagapakasala. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, karon nga takna sa kabuntagon, atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon, nganong ilatong gibuhat? Ngano nga ang mga tawo nga nagsimba sa iyaha og hosana maurapod ang nilansang sa iyaha sa cross. You know why? Because they want a savior who will save them from hardship. But they don't want a king who will correct their sinful lifestyle. Sometimes, ang mga katawhan, gusto lang nato maluwas. Gusto lang nato nga dili ta malabay paingon sa impierno. Apan sa diha, nga ang Ginoo moingon na sa imuha nga dili na siya maayo, ayaw na siya buhata. Di nakaganahan. Ayaw kalimti nga ang imong gidawat dili lang manluluwas. You receive Jesus as Lord and Savior. Ginoo og manluluwas. And when you say Lord, He is your King. Siya ang imong hari. O ang imong hari maoy magbuot kung unsa ang imong pamaagi sa imong kinabuhi. Because ang pagkahari ni Kristo is absolute monarchy. Dili pareha sa hari dito sa Inglaterra karon. Ang hari sa England, mga kaigsuonan, is dagway lang sa estado. Wala gyud tinuod nagkupot og gahom ang hari didto. Pero ang hari nga mao si Kristo nga naghari kanato karon, nagkupot sa tanang gahom paniya, tanang gahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. In the book of Matthew chapter 28, so igsoon, siya imong hari ug siya dunay pagbuot kung unsa man ang gusto niyang pamaagi sa imong kinabuhi. Ang nakalahi lang sa yutanong hari, kay ang yutanong hari, og di ka mutuman karon, ugma or unya dayon silutan ka. Pero ang atong Ginoo, ang atong hari karon, pag di ka mutuman, tingbon lang niya ang silot. So nanginahanglan ta og urgent heart check-up karon. Ato bang gina-welcome ang hari sa atong kasing-kasing? Ang ato bang mga kasing-kasing andam na alang sa pagdawat sa hari? Ang ato bang pagsimba tinuod? Ang ato bang pagdayeg mulungtad? Ang ato bang kinabuhi balaan? Nagapamunga ba ang imong kinabuhing Kristohanon? Are you bearing fruit? Ang imong kasing-kasing tinuod ba gayud nga makasinggit? Sa giingon sa atong teksto mga kaigsuonan in the book of Mark chapter 11. Tinuod ba niya ang verse 9? And they that went before him and they that followed cried saying, Hosanna! Blessed is that cometh in the name of the Lord! Hosanna! Hosanna! Tinuod ba na sa imong kinabuhi? Or in Luke chapter 19 verse 38, Blessed is the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Blessed is the King. Tinuod ba nga gi-welcome gid nimo ang hari? Tinuod ba nga ingon ka bulaan ang hari nga niabot? Ang imo bang kasing-kasing naga-welcome ba gyud sa atong hari? Having Jesus in your life is not just palm branches and applause. It is transformed hearts, devoted worship, and holy living. And if you would try to translate na nabutang sa atong panahon karon, ang atong pagsimba sa Ginoo, dili lang ang atong mga pag-awit, dili lang ang atong pagsagit og amen. Tugay makita nga bisag amen gani, luya gani. Amen? Amen. Tiyaw mo ka na. You see? So atong makita, pagkigsunan, di lang taman din ha, ang atong pagsimba or si Kristo nga nagpuyo sa ato.
Ang kamatuoran mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang kamatuoran nga si Kristo nagpuyo kanato kana nagpakita sa kabag-uhan sa kinabuhi. Pagkamatinud-anon sa pagsimba o pagkabalaan sa pagkinabuhi. Diha nato makita nga ang Ginoo tinuod gyud nga nagpuyo sa imong kinabuhi. So mga pinangga, base sa tong teksto karon, tulo lang kabutang ang gusto nako nga pagadaloon sa atong taliwala karon mga kaigsuonan. Nga mga pahinumdom nga hinaot nga ato ang gitawag nga hinumduman. Number 1, we need a heart truly prepared for the King. Nanginahanglan tag kasing-kasing at tinuod nga andam ng mudawat sa hari. Una, if atong dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi, we must know the Lord's true intentions. Ang hinungdan nga kani nga mga katawhan nagsagit og husana pero niingon nga ilansang sa cross afterwards kay wala nila tinuod masabti ang intensyon ni Jesus Christ. Unsay gisakyan sa tong Ginoo sa malas tong teksto? Colt or donkey. Donkey nga colt. Kung nakapuyo kag bukid ug nanamoy farm, musakay gani kag kabayo, murag wa pa ko kitag donkey sugad-sugad sa akong kinabuhi. Ang akong nasakyan, ang akong nakita na nasakyan kabayo ra. Pag nakakita, pag musakay ka og kabayo nga wa pa nalutas. Kanang colt meaning donkey nga wa pa malutas. Sulayig sakay, di ba, mulokso-lokso. I can still remember ang akong uyuan sa una kay naman mi kabayo. Pero dili to amo sa akong uyuan. Pag ilang mansuhon, manang term, mansuhon ang gitawag na kabayo, dalon ang kabayo sa sapa nga taga-diri, tagahawak. Unya, dito siya pabaklay-baklayon, sakyan-sakyan. Kay para ma-divide ang iyang una-una, bantayan iyang tubig, bantayan po kaniya, or in kasog mulokso manggaling siya, di ka mabunda kay narakas tubig. Muna ako madumduman sa una. Pag mamanso. Hangtod nga muraog, gitawag nga murag na anad na nga sakyan-sakyan ang kabayo, ay padayon siya paadtuon dito sa dry land. Tanawan ninyo ang milagro. Si Jesus Christ nagsugo, ipakuha, number 1 na milagro, ngawa na suko tong tag-iya. Pag-ingon nga gikinahanglan sa Ginoo, gihatag dayon niya. Unta no inaana ta? Nga pag ingon nga gikinahanglan is Ginoo ato dayong ihatag diretsyo. Matingala bitaw gid ko usahay madunggan ako sa labinas mga dagkong simbahan na kay 5 kabuk anak, kani kay bright of science magdoktor ni. Kani kay bright of math mag-engineer ni. Kani kay badlungon man ni, o ni ayo magpastor ni. Sinana usahay no. Mao na ang mga pastor, mga badlungon. Mga pastor karon, mga badlungon mi tanan. Kay katumang mga bulak-bulak di pa pastor. Katong mga butan kay inyo pa doktor. Nga ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsuonan. Usahay ang butang nga gikinahanglan sa Ginoo dito mahatag. Kani nga panahon ato ning ihatag sa Ginoo, usahay dito mahatag. Right. You see? Kani nga butang di ito mahatag sa Ginoo. Usahay natay lisod ta mohatag sa Ginoo. Talking about giving, ato ang obligasyon sa tuang mga tithings, ito mahatag sa Ginoo. Matingala ka. Pag ingon sa naanay balaod nga bawal ang gitawag nga sa mamliktang ginanikamot gid ang gobyerno nga walay gasto ang mga estudyante. Natingala ko ba? Akong ginahuna-huna ba? Naningkamot ang DepEd nga walay gasto ang mga estudyante, mao na nga dili magtuga, mag-white dress na lang. Ang tuga pag magrenta ka 300 to 50.
Ni white dress, 800. So, wala man noon may nakatipid noon. Wala man noon may nakatipid. Kala ako mas may pa yung tuga, no? Kay kung tuga, mas gamay gasto. Uniform rag under. Pero ato makita mga kaigsoon, tanawa ra gud. When it comes to secular things, naibayranon sa eskwelahan, no? Unsa ba na naay suoton sa eskwelahan, kita nga ginikanan ay maningkamot gyud ta nga provide ang panginahanglan sa atong mga anak. But when it comes to naatay tabangan sa simbahan, medyo lisod kayo ikuot sa ato ang mga bulsa. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsoon hinaot unta that we will be like that. No, we will be like this person when the disciple said, "The Lord needs this." And He gave it right away. The first miracle. Ang tao biya, laog by nature ang tao. Pag muhatag na gani ang tao, milagro na. Yan ato makita mga pinangga, ikaduha, gisakyan sa Ginoo ang katong cult nga wa pa naman so. Ni-obey sa iya, pati mga mananap mo obey sa atong Ginoo. Remember si Jonah, gisugo sa Ginoo ang usa ka isda. Sorry for that, marag sa man akong utok. Loading. Isda. Nga tunlong si Jonah para ihatod sa Nineveh. Kaya suguon sa Ginoo. Miracle. Amen. So ato makitaan, going back mga pinangga nga mga kaigsunan, cult. Nganong cult man ang gisakyan? Kay kaniadto pag ang hari magsakay og kabayo paingon sa usa ka syudad, pasabot nga niadto siya para makigira. Pero ang cult, ang kanang donkey, nati pagyud, pag dinaganay hinay mudagan, mugbog tiil, mubo. Dahil ra ka makabot para tigbason. Kung sinibatay, hinay mudangan, ginukuray, di ka kadungog, di ka kagukod, kay panda. So meaning, si Kristo Jesus, wala ni adto para makigira. Ni adto siya, cult iyang gisakyan, gipakita niya sa mga katawan niyang intensyon, nga akong pag-anhi diri alang sa kalinaw. Instead, makigira ko sa mga Roman soldiers, para tagaan mo kagawasan gikan sa inyong pagkaulipon sa mga Romano, wala ko nianhi para makigira sa ila. Nianhi ko para magdalag kalinaw o nianhi ko para i-challenge ang inyong espirituhanong kinabuhi kung unsa ba katinuod ang inyong mga pagdayeg o pagsimba sa Ginoo. Muna hinungdan mo ng call. Ug mao nang hinungdan nganong nisagit sila gusana kaya ang una-una nila niabot na ang Ginoo, makigira na siya, iyan nang pildihon ang Roma para mawala na ang atong pagkaulipon gikan sa Roman Empire. Pero pag-abot ni Jesus Christ dito, gipangbali niya ang mga labisahan sa mga namaligya. Gipang-abog niya ang mga tao, gilimpyuhan niya ang templo. Unya ang mga tao nagingon, dili man ni mao ang atong gi-expect na may tabo. Abi na to gira na. Pero nganong sa simbahan man sa nipaingon, nganong gi-correct man niya ang religious system, dili man ang governmental system. Di man ang political system ang iyang i-correct. Ang spiritual system man. So nasuko ang mga tao. So ato makita mga kaigsunan, gi-reveal sa Ginoo ang tinuod nga status sa ilang kasing-kasing. Una, ina ko basahon pag-usab, atong nabasa ganina mga kaigsunan ang fig tree. Gigutom ang atong Ginoo, di ba pagkaugma pa to niya ibalik siya, aya naglimpyo ang templo. Pero aya niya gilimpyon ang templo, naghimo siya ilustrasyon. So man yang gibuhat, na fig tree nga labong kay mga dahon. Gigutom siya, niduol siya, pagtanaw niya, walay bunga. Gitunglo niya ang fig tree. Tungod ba to kay wa siya kabalo? No. Tungod ba to kay ignorante siya? No. Kabalo siya wa to'y bunga. Pero iya tong gibuhat for the sake sa mga disciple as an illustration. Nga naman, kay ang mga katawhan sa Israel,
murag katong fig tree. Sa unang lantaw, Hosana! Hosana! Labong kayo, puno sa pagdayig, puno sa pagsimba, puno sa kalipay. Pero kung imong lantawon, hugaw day kaayo, kinahanglan limpyuhan sa Ginoo ang templo, kay dautan nilang binuhatan, sama sa mga katawhan, mga kaigsuunan. Ang atong kinabuhi, muratag katong fig tree, nga labong kaayo, daghan kaayo og mga pagdayig, pagkasimba, pag-awit. Pero kung imong tanawon, inspection, pagkaayo ang duol sa kinabuhi, wala na bunga. Kailangan itong lohon. You see? So, gireveal ni Jesus Christ by illustration. Ang kasing-kasing sa mga katawhan. Mabungahon lang tanawon, pero ang tinuod wala na bunga. Inana ba imong kinabuhi? Maybe ang imong kinabuhi karon, kusog lang ta mo kanta, kusog lang ta mo buhat o ginani, pero tinuod di ay wala na kalipay, wala na bunga. And Jesus Christ revealed their heart by correction. By correction. Nga naman, gi-correct niya ang ilang religious system. Sa akong kinabuhi, isip ko sa kapastor, sulod sa 7 ka tuig. At makita ako ang nasayran, na kung ang tao ang imong dayigon, mukupot siya sa imuha og magmalipayon siya nga naa ka. Pero magsugod na kay ka nga imo nang i-correct ang iyang kinabuhi. Magsugod na kay ka nga imo nang badlungon ang iyang daotang binuhatan, mo hinahihinay na sa palayo sa imuha. Kung mao na ang nahitabo sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Sa diha nga niabot siya nga nagunahuna sila nga naay himuon nga maayo ang atong Ginoo, naglipay sila. Sa diha nga gipakaon ni Jesus Christ ang 5,000 wa pay labot ang mga babae o mga bata, ay gusto nila himong hari si Jesus Christ. Kay maayo pa ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Nihatag si Jesus Christ, ni died si Jesus Christ, pero sa diha nga iya nang ipangbalik ang mga baligyaanan sa templo, gi-correct na niya ang kinabuhi sa mga tao, na-reveal ang tinuod nga kasing-kasing. Wala na sila nalipay. O kadtong mga tao nga niingon og hosana, soon niingon sila og crucify him. So igsoon, kumusta man ang imong kasing-kasing karon? Tanawa ang tinuod nga intensyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. I-examine ang imong kinabuhi ug naa ba kay spiritual fruit. Ug ayaw itugot na ang imong devotion sa Ginoo through appearance lang. Ug wala day tinuod nga substance o bunga sa sulod. So unsa man ang tinuod nga intention sa Ginoo sa imong kinabuhi? Igsoon, remember this. Ang intention sa Ginoo nganong gidala kaniya sa simbahan, dili lang para maglipay-lipay sa simbahan, di lang kay para mag-enjoy-enjoy sa simbahan. Gidala kaniya simbahan nganuman kay gusto sa Ginoo nga ligpunon ang imong kinabuhi, hagpaton niya ang mga dili maayo ug pulihan niya ang mga maayong butang. Sa panahon nga dunay pagbadlong ang simbahan, ayaw intawon kalagot. Ayaw intawon kalain. Hinaot nga magmalipayon ka, kay ang simbahan ni function pa sa insakto nga pamaagi. Amen? Pag ang simbahan gani mga kaigsuonan, ang iya lang gitawag pagpaningkamot is ma-enjoy ang mga tao, delikado na siya. Usahay bitaw gakatintal gyud ko. And I always think usahay pag ako na lang isa nga mag-inusara, moingon ko nga Ginoo, unsaon ako Ginoo to keep the young people in the church? Unsaon ako para mag-enjoy sila? Unsaon ako para malipay sila? And it will come to me na James, wala man kadinha para i-enjoy sila. Wala man kadira para lipayon sila. Na man kadira para i-correct ang ilang kinabuhi. Na man kadira para tudluan sila unsay insakto. Dili para mag-enjoy sila. Right. And then, it really breaks my heart. Kay kabalo mo, if I am correcting people, I correct them in private.
Tinako sila ginapakaulawan, pinagi sa pulpito. Tinako sila ginapakaulawan, pinagi sa pagistorya sa atubang-atubang. And it really breaks my heart seeing young people corrected in private, hinay-hinay, magpalayo sa simbahan. It really hurt me as a pastor. So atong makita mga kaigsuonan, lisod kayo magpastor. Kayo usahay matintal ka nga pangitaan nimo pamaagi nga mag-enjoy ang mga tao, maglipay ang mga tao, malimtan nimo ang tinuod ni mga trabaho nga i-correct o i-build up day ang mga katawhan. And that's the time atong makita mga kaigsuonan when the Lord Jesus Christ told them what is true and try to cleanse their life. Ipalayo ang mga katawhan. Tanawa ang verse 15 down to verse 18 sa tong text. If you're there, say amen. Look at this. And they come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and brought in the temple, and overthrow the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel unto the temple. And he taught, saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it den of thieves. And look at this. And the scribes and the chief priests heard it, and sought how they might what? Destroy him. As a result, they want to destroy Jesus. They want to kill Jesus. Mabitaw na usahay no. Pag ang pastor moingon na sa mga tao or sa specific person, Brad, sis, please undangin na kay di gid na mao ang gitudlo sa Ginoo. Nya ang mga tao din at the back of their mind, pastor mura pug perfect, mura pug kuan, mura pug inani, nakapagsalita pud. Stop that. You see? No ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan that we are not here to compare kung kinsa ang perpekto. Right. We are here to help each other to be a better Christian for the Lord. Amen. And I hope you could say amen to that. Amen. Number 2 mga kaigsuonan. Number 2, ikaduha, let the king heal the sickness of your heart. Number 1, dapat mag-learn ka ngayon mo na siyang i-welcome. Number 2, let the king heal. Kung na siya, itugot nga limpyuhon niya o tambalan niya ang sakit sa imong kasing-kasing. The crowd welcomed Jesus with hosannas, branches, and garments. Their praise was loud, public, and passionate. Yet, fickle hearts fail with trials when trials comes. As seen when they later shouted, "Crucify him." Gilimpyuhan ni Jesus Christ ang templo o gipakita niya ng ilang pagsimba hypocrisy because real worship cannot coexist with corruption and hypocrisy. Ang templo, lugar sa pag-ampo, dili lugar sa mga kawatan. Atong gibasa, di ba naisulat man ang akong balay pagkatawgon sa mga kanasuran o balay sa pag-ampo? Gihimo man nimo ning balay sa mga kawatan. Now remember this. Remember ninyo ang story sa Acts chapter 8. Katong eunuch. Amen. Okay? Ethiopian eunuch. Katong Ethiopian eunuch, nibiyahe pa og mura og gikan sa Luzon paingon sa pinakatungyan sa Mindanao, iyang gibiyahe para lang mosimba. Pag abot niya dito, mo nang pag-ulit niya wag siya naluwas. Kay pag abot niya dito sa templo, kay Ethiopian man siya, bawal siya mosulod sa inner court. Right. Kay eunuch pagid siya, ang eunuch mga kaigsuonan, meaning gikapon sila. Gikwaan sila og kanang ilang pagkalalaki. Kay ngano man ang mga eunuch, sila ang tigbantay sa mga prinsesa,
tigbantay sa mga queen, tigatiman. And kaniadto mga kaigsuonan, naligo ang gitawag na prinsesa, naligo ang sila'y mo sinina sa ila, sila'y mo hubo sa sinina, inana ang ilang trabaho sa una. Ug para dili makahimog daotan ang usa ka tawo nga tig-attend sa prinsesa, kapunon sila. O ang balaod sa Old Testament, bisan pag nalang kay samad sa imong pagkalalaki, bawal na ka mosulod sa templo. O kaning mga Gentiles, taman lang sila sa outer court, sa gawas templo. O tanawa sa gibuhat sa mga Hudiyo sa outer court, gihimong palengke. Muna karon gipangyabo ni Jesus Christ, diha lang taman tong yunok dapat. Di na siya kasulod. Unya, tanang mga Gentiles, diha lang siya taman. O kadtong lugar unta, nga dito lang taman ang mga layo kaysa Ginoo para mapaduol sila, gihimo pa yung palengke sa mga Hudiyo. Munang masabtan ako nganong suko kay ang Ginoo. Usahay ang imong imagination ang Ginoo katong buutan kay nga Ginoo nga mild kaayo, pero atong Ginoo nagdalag latigo, gipang latigo tong mga tao dito, gipang bali. Maoy atong Ginoo di. Pero ang iyang kasuko dunay basihan. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, kinahanglan di ay ang atong pagsimba sincere, steadfast, dili kay mahanaw lang. Dapat tinuod ang atong pag-honor sa Ginoo diha sa pagkabalaan, dili lang public show. Kabalo nga karon ang bisan ang pagwali karon sa pulpito, nahimo na lang siya og show. Tumiyagi, gipasa na ako sa mga young people, na isa ka preacher, mabatan noon, ingon siya, if you'd like, I will give you 5 additional scripture that would fit to your talk. So, God can give you another 5 scripture that would help your... Asa ka nang yang wali? Ha? ChatGPT. Muna na itabo sa itong panahon karon. Dili na sincero. Drama na lang ang tanan. Pati mga pastor, drama na lang tanan. Nganuman, hamato ako ang anak, best actor sa ilahang Adolfo, Florante at Laura. Mga best actor ng mga pastor karon. Nganuman, nikuha lang og script sa ChatGPT, nitindog likod sa pulpito, tagaan og flavor gamay ang ChatGPT, nanay wali. You see that? Bisag dili tinuod sa ilang kinabuhi. You know, we spend a lot of time preparing the sermon. Spend a lot of time. Usahay, pangayoon ginanimo sa balaang espiritu. Nga Lord God, Holy Spirit, please give me the message. Give me the message. And you will know in your heart nga pagbasa nimo sa teksto sa Biblia, sige nimo basa gikan sa Matthew, wala ganito ni mahantod makita nimo imong teksto. Kay di pa nimo nga mo na ning teksto, no? Pag walay teksto nga ihatag ang Ginoo sa imo nga basahon nimo ang Bible, hala basa hangtod ka mahuman, hangtod nga mabati nimo sa imong kasing-kasing nga mo na ni ang teksto, mo na ni ang gusto nga sa Ginoo na iwalis ng katawan. And you will start studying, you will start reading, and you will start formulating, waiting. Now karon, instead na ang mga pastor mangayo sa Holy Spirit sa mensahe, gipulihan na ang Holy Spirit ng ChatGPT. That's why mga kaigsuonan, many people of our time today, na bright kaayo sa papel, pero sa actual, dili maayo. Ngano man, ChatGPT. So ato makitaan, dapat dili lang siya outward show atong pagsimba. Tinuuray dapat mga pinangga nga mga kaigsuonan. So itugot, sa man ang sakit sa imong kasing-kasing kayo. Ang imong true color sa kasing-kasing ma-revealed when God touch the things that is dear to you. So sa man ang gitan sa Ginoo sa ila, their idea of God.
Ang ilang idea sa Ginoo, di lagi na makasabot ang laging Ginoo. Magpaling kita diri, magpaling kita diri, makasabot ang laging Ginoo. That's their idea of God. Usaya ana biya ta mga Kristohanon. Makasabot ang laging Ginoo. Lisod bang panahon karon, makasabot ang laging Ginoo. You see? No. Ayaw biraha ang Ginoo sa imong level. Ikaw dapat ang magpabira sa Ginoo sa iyang level. Makasabot ra ang Ginoo? Nganong na may impierno makasabot ra ang Ginoo? Kayo tinuod pa nga makasabot ra ang Ginoo sa imong mga desisyon sa kinabuhi, dapat walay impierno karon kay makasabot ra ang Ginoo. Pero tungod kay naay impierno mga kaigsunan, sa ato pa naay utlanan ang tanan nimong mga desisyon nga diha ka kapaman. Ayaw nagpalabi. Na-touch ang ilang source of income. Income man to nila. Samot tas mga kaparian. Sa una, madala ka, bisan pag perfecto pa kayo mong karnero. Perfecto, why blemished imong karnero? Pag abot imong templo, kay mo to imong itawag na ihalad, ana nitong Levite nga tig-check. Kaya ang tag-iya atong mga karnero dito nga gibang baligya, na may porsyento ang pare. Anong Levite, ay kanay mo ang karnero, di ni pwede. Di ni pwede, saan mo na ako ni? Ay baligya na, kanina pwede. Saan mo na ako ni? Sige, ibaligya na imong karnero, pag mo ni mong baligya, na ako'y gwapo diri nga karnero. Kani, without blemish, good ni. Mo ni mo ang ihalad. Pila man na, overpriced. Kakwarta sila. Sige, pangbalin ni Jesus Christ, ang ilang source of income, wala. You see? Daghang mga Kristohanon nga nangaligsan, mga Kristohanon nga nagtinda. Sugad na yung Kristohanon, giundangan na maligyag sa garilyo, giundangan na maligyag ng makilinong makahubog. Daghang mga Kristohanon nga mga magpaikot, pasiksisiksi. Sugad nga na yung Kristohanon, nagapalda na. You see? Daghang mga Kristohanon nga mura tawag mga katong mga unsa-unsa ang masinina, mura og mga ganggang ang sinina. Sukad na himong Kristohanon, nahimo anong ganggang anoon, mga ginanggang. So ato makitaan mga pinangga nga mga kaigsoon, that's wrong. Very wrong. You see? Na kay mga butang nga imong isakripisyo kung ikaw na himong Kristohanon. And tungod ana nga butang na touch ang imong lifestyle, na-touch ang imong source of income, na-touch ang imong public image na paulawan ka, mao nang nipalayo kas Ginoo. Tanawa sila, na-touch ang ilang public image, gipangbali ilang mga baligya. Unsa gihimos mga pare, gusto nila patiyag din Jesus Christ. So, let God reveal what is in your heart today. And their attitude to worship revealed their heart status. Kumusta man ang imong paglantaw sa simbahan? Ang simbahan ba is just a choice? Or it is unnecessary? Or this is necessary sa imong kinabuhing Kristohanon? Are you willing to feel uncomfortable in order to be right with God? Uncomfortable, biya kay i-correct. Kana bitong i-correct ka, uncomfortable kayo. Kanang badlungon ka, uncomfortable kayo, ulaw kayo, i-correct ka. Pero igsuon, pag i-correct ka, pasalamat, o itugot nga ang Ginoo, mutambal sa mga kasing-kasing. Number 3 and number last. Last na lang, embrace God's correction. Embrace the King's correction. Pag i-correct na kaniya, embrace, daksa ang correction sa hari. The story we have reveals the true nature of human hearts. We hate correction and will want to destroy those commanded by God to help us. Si Jesus Christ, gusto pati yun sa mga Hudyo. The same people who were very light in worship and adoration. Ato makita mga kaigsunan. Soon when they are corrected, soon when they were corrected, they want to kill Jesus.
Katong mga katong gasagit kayo, husana, husana. When they were corrected, sila ngayon, crucify him. You see? So mga kaibigan, there's no other way. Kung i-correct ka sa Ginoo, embrace that correction. Bahalag sakit, but embrace it. In John 8:31-32, then Jesus said to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye be my disciples, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So tuo ka. Kaya kung pinaagi lang sa imong pagsalig ug pagtuo, maluwas ka. Matthew 13:15, for this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. So just believe. Ayaw kas Ginoo. Do not resist. Ingon pa sa Hebrews 3:7. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, verse 8, harden not your heart. Ay pagahiyay mong kasing-kasing. If God corrects you today, kung i-correct ka sa Ginoo karon, submit. Embrace it. Duha ka buok mga kaigsunan, natay sin of omission o sin of commission. Kita nakapokus lang sa sin of commission. Sin of commission magbawal na ni buhaton, di na ko mag-shorts, di na ko mag-inom ani, di na ko mo yuk-yuk ani, di na ko mabuhat ani. So, imo nang gyundangan. And that's good. Sin of commission, imo nang gyundangan. Gihunong ani magbuhat ang mga daotang butang. Pero ay kalimot na po tayo gitawag na sin of omission. Sabi na pastor, gi-omit nimo ang dapat nga imong buhaton wa nimo gibuhat. Unsa man ang mga tama ang pag-ampo pero wa ka gaampo. Tama ang pagbasa sa Biblia pero wa ka gabasa. Tama ang pagsimba pero wa ka gasimba. Tama ang pagiging involved sa atong soul winning, sa atong CHM, sa atong mga ministry pero wa nimo gibuhat. You have sin of omission. Gi-omit nimo sa imong kinabuhi. Ang mga tama nga butang, ang kabalukang tama pero wa nimo buhata, that is also sin. So if God is touching your heart, karon nga kabutagon mga kaigsunan, submit. So as I close, is your heart truly welcoming to the King? So i-welcome ang King sa imong hari kasing-kasing karon. Itugot nga i-correct kaniya o i-embrace ang iyang correction. If you are not yet baptized, pabaptize na. Pag-serve sa Ginoo and get others to the church. Let Him remove the things that do not please Him in your life. Kung sa man nga mga butang karon ang wala nakapalipay sa iyaha, kung sa man nga mga butang karon ang naghatag og kasubo sa iyaha, tanggalan na sa imong kinabuhi. So igsoon, I hope today you will submit to God. Welcome the King. Kaya di lang siya Savior, hari po siya, o siya ang magbuo. Palihog, manindog na. Let's pray. Father God, salamat sa imong pulong na imong gihatag sa mga karong Ginoong Diyos. I pray that you'd bless ang imong pulong nga mo'y muhatag ka namo og mga panalangin, muhatag ka namo Ginoong Diyos og grasya nga among matunaan kining mga butanga, Lord, in a very special way. Pasayloan sa mga sala Ginoong Diyos. Uban nimi og lig-una mi Ginoo kay wa gid mi mabuhat og wala ka. Salamat sa imong pag-uban o pagtubag ng mga prayers in Jesus' name. Amen. What song, Brother Pierlo, please? I surrender all. I surrender. Surrender now. Panahon na para i-surrender na nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Kabaluko nga natandog ang imong kasing-kasing. Kabaluko nga naay lugar ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Abri ang altar para sa imo. Pili ka moduol sa tubangan. Ug mo surrender na sa Ginoo. Sa atong simbahan, dako pa kay lugar para sa imo. Serve. Alagad. Kung gusto ka mo kanta para sa Ginoo, you can sing for Him.
i-invite ka karong hapon, pwede ka mo kanta. Pastor, dili mag-member sa choir, Pastor. We have opened the afternoon choir for everybody. For those who wanted to experience serving the Lord, it's open for you. Pwede ka mag-join sa choir karong hapon. Kanta pa sa Ginoo. Serve Him. Kung gusto ba ka makaila sa iya, then we try to study about Him. Try to get others. Dadaan mo man. Tilan sa Ginoo. Kung sa kayo mga angay buhaton, you do it. Alagari si Exoon. Kung i-challenge si ka, bati ni bang ninod nga kalipay, kung maserve ka niya. As we sing verse 1, pa rin na sa imo nga Exoon, dool sa Ginoo, ay napaglangan, surrender na. Do not wait. Sa unya, or kinsay mo una. Ikaw na ang muna. You come. Kaya wala nakabase ang imong kinabuhi sa uban. Ikaw ang muhimong desisyon para sa imong kaugaling. Pinagi sa gracious Ginoo. As we sing verse 1, you come. Verse 1, brother parents. I invite you to come and surrender yourself to Jesus. Surrender now to Him. Forgive your pastor if you are hurt sa pulong sa Ginoo. I'm not perfect too. I also did it. Parehat na. Direksyon, gikinahanglan nato ni pulong sa Ginoo. Nga mo'y mo correct sa ato. Nga mo'y mo tabang sa ato. Let us help each other. Na atong madayag ang Ginoo in a way na amayan. Second verse, repentance. Pour out your heart to Jesus. Pour out your heart to Jesus. Surrender now. Pour out your heart to Lord Jesus Christ. Last verse, brother Felix. Oh God. Lisod kayo. Silo ako Ginoo. Currently facing very hard trial, Lord, sa akong kinabuhi. Bugat kayo. Lisod kayo Ginoo. Pero Lord, kayo na.
Hindi ko nimo pasagdan. Ay, no, Lord. Hindi mo pasagdan ang simbahan. If you need to remove me from this church, Lord, do it. Pero ayaw pasagding simbahan, Lord Jesus. I want to be the best pastor as I can be for your glory, Lord. Help me, Lord. Pero di mo na ihatag, Ginoong Diyos. Pulihi ko, Lord. Give these people better one for your glory. Amen. Father God, thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for the people who have made decisions for you. And I pray, Lord, that those decisions, Ginoong Diyos, will not just remain in the altar. Help us that those things will be seen in our lives. Forgive us, Lord. Bless us and bless the fellowship karong hapon. O karong udto sa among pagpaniudto in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.